Hi guys, another day, another sharing. So, chicken macarona po. Kung gusto ninyong malaman kung paano ko ginagawa, samahan niyo ako hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, gusto ko munang mag-intro. So guys, bago ako magsimula sa aking pagluluto, gusto ko lang isabi sa inyo na ito yung mga ingredients na ginagamit ko sa aking paggawa ng aking chicken macarona. At saka guys, gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pagluluto ko ay gumagamit ako ng pressure cooker. So nakalagay din guys ang mga pangalan sa screen para mas madali na sa inyo. Ayan, so bago ang lahat, maglagay kayo ng 3 tablespoon oil sa inyong pressure cooker. Tapos, ilagay muna ang dry ingredients. Tapos, hintayin hanggang sa lumabas yung aroma niya. Kasi yung aroma guys, tumutulong yan sa pagpabango ng ating pagkain. Tapos, nag-aalis din ng lansa sa ating manok, sa mga meat na ating ginagamit. So, nang lumabas na yung aroma niya, pwede mo nang ilagay ang iyong sibuyas. So, ayan. Keep on stirring lang hanggang sa magiging golden brown or a little bit brown. Tapos, ilagay ang inyong mga manok. So, ganyan guys. Lagay lang yung manok. So guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na yung niluluto ko po ay tama lang po sa mga tao na nandito sa bahay. Siguro mga 4 na tao. Alam nyo guys, depende na rin sa inyo yan kung dagdagan ninyo o hindi o baka yay kulangan ninyo. So kung nakikita ninyo guys, panay ang stir ko at saka ipina-flip over ko siya kasi ganito kasi yun. Gusto kong mawala yung langsa niya. Tapos ayaw ko naman siyang dumikit sa pinaglutuan ko. Kaya mekos-mekos talaga ako niyan. Ayan. Sabay mekos-mekos talaga. Pagkatapos, i-ano mo muna siya, i-prito mo muna siya ng kahit sandali lang. Para naman na maano na yung ano niya, yung tubig niya mawala na sa kanyang mga laman-laman. Ayan. Tapos ilagay na ninyo ang inyong mga powder. Ayan. So keep on stirring lang talaga guys. Hanggang sa matunaw yung iba mong ingredients. Kasi pag ganyan kasi, mas maganda rin, mas masarap. Kasi yung ano niya, yung mga ricado mo, saka yung mga powder mo, pumapasok doon sa laman-laman ng manok, di ba? So ngayon, pwede mo nang ilagay ang inyong capsicum at saka yung garlic paste. Guys, pwede talagang maglagay ng iba't ibang kulay ng capsicum. Or ba kaya gusto niyo lagyan ng iba pang gulay, pwede rin, depende sa inyo. Kung yan ay gusto ninyo. Ngayon, inilagay ko na yung aking tomato puree. So guys, pwede rin gumamit kayo ng fresh tomato kung meron kayo. Pwede ninyong gamitin yan kasi mas maano din yun. Mas masarap kasi nga presko. Pero alam nyo guys, kung nagmamadali ka, mas madaling gamitin ang nasa can na lang, kagaya nitong mga puree. Ayan. So, keep on stirring lang hanggang sa ano yun, ma-dry siya ng konti. Tapos yung nakikita mo na talagang nakakapasok na yung ano niya, yung ibang ingredients sa loob ng manok. Ayan. So, palagi ko siyang mekos-mekos lang, palagi ko siyang ginagalaw-galaw para hindi siya didikit. Kasi mas masarap kasi pag hindi didikit eh. Yung form ng manok at saka yung skin niya, hindi papangit. Yan. So, keep on stirring lang talaga. Ako naman guys, hindi ako naglalagay ng tubig pag hindi ko makikita yung kunting oil. Yan. Kung nakikita ko na medyo nag-gravy na talaga siya na kunti na lang talaga yung sabaw niya. Ayan. Tapos titingnan ko na yan, kung may oil na ba siya na kunti. Yan. Saka ko siya lalagyan ng tubig. Ayan o. So, konting oil na ang lumalabas. Ngayon, pwede ko na siyang lalagyan ng tubig. Tsaka, yung paglagay sa tubig guys, huwag masyadong marami. Huwag kaagad-agad marami. Kunti-kunti lang para hindi mawawala yung lasa niya. Yan.
Siya nga pala guys, hindi ako gumagamit ng Maggi ngayon kasi palagi kasi kaming gumagamit ng Maggi. Gusto naming plain naman, ganun. Pero eksakto lang yung ano niya. Yung bang siguraduhin mong mag-match yung asin doon sa iba pang mga rekado. Pagkatapos niyan guys, ayan na. Pinipressure ko siya for about 10 minutes. Yan. Yung lalambot lang ang manok ng kaunti, hindi yung sobrang lambot din. So after 10 minutes guys, bubuksan ko na yan. Ayan. So kung nakikita mo, konting tubig lang ang nawala sa kanya. So ngayon, titingnan mo yan. Ilagay mo muna yung makarona mo. Lagay mo muna yung pasta mo. Pagkatapos niyan, ayan, kunin mo muna yung mga dahon-dahon. So paglagay mo sa pasta guys, paglagay mo sa makarona, ayan, diyan mo titingnan kung yung tubig ba ay tama lang. Kasi ano mo naman ma-estimate mo naman yun kung dry siya, kung magiging dry siya, anong itsura, ganito, ganyan. So pag feeling ninyo na magiging sobrang dry, dagdagan nyo na ng tubig. Kasi ipipressure mo muna naman yan for about 10 minutes na naman. Ayan. So, nilalagyan ko siya ng konting tubig kasi ayoko yung maging dry siya sa loob. Dahil, syempre, mag-absorb ng tubig yung pasta, di ba? Yan. So, i-pressure mo na naman siya again for 10 minutes din. So, after 10 minutes, guys, sa iyong pressure, pwede mo na siya. So, again, takpan mo na naman uli at i-pressure cooker mo na naman siya ng about 10 minutes na naman. Pag tumunog na yung bell niya guys, saka ko pa siya hinaan yung apoy. Hinaan ko sa pinakahina. Ayan. So, ganyan po ang resulta guys. Yan po ang ating finished product. So, ready to serve na po yan siya. Ayan. Yan lang po ang itsura. So, maraming salamat guys sa inyong mga suporta. Sa mga tumitingin, maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe, like and share, maraming salamat. Sa hindi pa po, please do it for me right now. Malaking tulong po sa akin. So, yun lang po. See you on my next video. Bye! God bless everyone!